Sa botong 18-5, nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ng Senado na hindi ito nangangahulugan na dismiss o ipinatitigil na ang kaso. Si Daniel Manalastas sa report. And the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court at nakapanumpa na rin ang mga senador. Pero kakakonvene pa lang ay gusto nang ipabasura ng ilang kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang impeachment. Pero pumalag ang ilang senador. Respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Hindi naman nakakain itong impeachment. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process, pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan, tulad ng hustisya. Ang hustisya, motion actually is unconstitutional. Pero nang tumayo si Senador Alan Peter Cayetano, dito na nabago ang motion na mula dismissal o ibasura, napunta na ngayon sa pag-remand o ibabalik ang articles of impeachment sa Kamara. Naging mainit ang pagtatalo ng mga senador sa usapin na kalaunan umabot na sa botohan. Pag dinismiss natin ito ngayon, maibabalik din nila, Senator Bato. I-file din nila. Pagka naman hindi natin dinismiss, doon din ang mangyayari. Pag niremand natin, may mangyayari. May malalim na pag-iisip ng mangyayari dito. Hindi po madidelay ang impeachment trial. Hindi po maaapektuhan ang impeachment trial. Sapagkat ibabalik po natin sa kanila at sasabihin natin, meron ba itong verified complaint na ito? 18 senador ang pumabor para aprubahan ang motion na naglalayong ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. 5 lang ang kumontra. Pero sa motion ni Cayetano, nilinaw ding hindi dinidismiss ang impeachment o pinapatigil, pero may 2 kondisyong nakalatag. The House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan. Nilinaw naman ng presiding officer na si Senate President Francis Escudero na ang kanilang pinagbotohan ay hindi hinuhusgahan kung lumabag ang Kamara sa 1-year ban sa impeachment. Hindi rin hinuhusgahan na ayaw na ng papasok na 20th Congress ang impeachment complaint. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan. Sa kabila ng mga pangyayari, nag-issue pa rin ang impeachment court ng summons kay VP Sara o pinasasagot ito sa impeachment case laban sa kanya. Pero maging ang bagay na yan sinubukang harangin. To Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days. Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment court. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process. Sa tindi ng mga debate kagabi, dumating pa sa punto na may mga nagkainitan na senador, tulad ng tagpong ito sa pagitan ni Senador Robin Padilla
at Senador Joel Villanueva. Pero kalaunan, makikita ring nagkaayos naman ng dalawang senador. Mistulang nagsasapawan na rin ang ilang senador na magmosyon si De La Rosa na ibasura ang impeachment. On the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the Sa huli, nag-adjourn ng impeachment court at ang presiding officer ang magtatakda ng araw kung kailan sila uli magko-convene. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.